ating banal na salita na may buhay at kapahayagan buhat ko sa iyo. At ito ko'y naging biyaya sa bawat isa sa akin. Yakapin mo po ako ng iyong pong kamangyarihan, O God. Ilagay ako sa santabing Panginoon, hindi ikaw ang makita at mataas mo na. O Lord God, hallelujah, ikaw po ang sa at matang po sa mga kailangan ng bawat isa. Hallelujah, na ikaw po, hallelujah, ang patuloy na magbigay, Panginoon, ng mga katugunan sa kanila po mga suliranin, mga katanungan, o anong bagay. Hallelujah, na mayroon po sila Diyos. Sa iyo po mga pangailangan po na maglaan ng Jesus, mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Pakilakas mo ng konti. Sige ba? Sa John 3:1 hanggang 7. Sabi dyan, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Amen. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Amen. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. God bless everything whose work and amen. Tingnan mo nga, Brother Luke, kung okay ang volume. Hallelujah. Praise be to God. Hallelujah. Nabiyat mapagpalang araw sa bawat isa. Amen. Hallelujah. Ang ginawa, ang isang pa ng Panginoon, ang kailangan ng bawat isa. Meron ako mga na-invite pero hindi nakarating. Hindi natin alam kung anong kanilang mga kadahilanan. Nawa ay dumating ang time kasi kaya tayo napunta rito, meron niyang dahilan. Amen. Meron purpose, no? Sabi nga, ito yung tinatawag na sa ating mga nakaraan doon, 7 years, tapos ito yung tumatakbo tayo sa 8 years, no? 8 day, at pag namin, ano yan, 8 day, bagong panimula, bagong araw. No? Kaya, yung mga bagay na lumipas ng mga nakaraan, mas malago tayo kaysa ng dati. No, mas growth tayo dapat. Habang tumatagal, di ba, grade 7, after ng grade 7, di ba, grade 8, tumataas yung kanilang antas ng pagkaalam o karunungan. Ganun din tayo. At siyempre, ang bata, ang tao, kumikilos din ayon sa kanyang edad. Tama ba? Ang bata kumikilos ayon sa kanyang edad. Ang teenager ay kumikilos ayon sa kanyang edad. Ang mature ay kumikilos ayon sa kanyang pagka-mature. Kapag siya, ang isang tao ay kumikilos, hindi naka-align o hindi naka-akma doon sa kanyang edad, may mga tawag doon. Tama? Yung may edad na tapos ang kilos bata ka, may tawag doon. Merong may edad na tapos ang kumag-isip ay isip bata, may tawag doon. At ang halaman na hindi lumalaki, ang tawag doon, bonsai. Kung titignan natin, dapat lahat ay may paglago. Tama? Dapat ay mayroong dagdag ng kaalaman. Yan.
Gaya din ang halaman, sa hayop, sa tao. Nakikita natin yan. Wala naman tayong nakitang bagay dito sa mundo na nag-umpisa malaki tapos pababa. Wala naman tayong nakitang gano'n. Kundi nagsisimula sa maliit, papalaki. Hindi malaki, papaliit. Na dapat habang tumapagal sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagiging Kristiyano, lumalago. Mas lalong umiinit. Amen? Mas lalong nagiging wide siya. Mas lalong siya nakakaunawa sa Diyos. Mas lalong siya lumalakad sa salita ng Diyos habang tumatagal. Di ba? Pag ang isang tao, kilala mo sa una, habang naglalakad kayo, no? Habang nabubuhay kayo, pag kilala mo siya, hindi mo mas makikilala agad sa urong pagkakataon. Meron it takes time. At habang tumatagal, sabi niya getting to know each other. Pag kilala mo na ng matagal-tagal, palagay na ang loob mo. Tama? Napapalagay na ang loob mo. Kaya pag napapalagay na ang loob mo, nagkakaroon ka na ng pagtitiwala. Ganun din sa Panginoon. Kapag ang Panginoon ay kasama natin, dapat napapalagay ang loob natin at nagkakaroon tayo ng pagtitiwala sa Panginoon. Amen? At kahit na nung sabihin niya, hindi na natin maintindihan, pero nagtitiwala tayo sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ang nagsabi, ang salita niya ang nagsabi. Ano man ang dulo, hindi mo natin alam. Sabi niya, ang mga alagad, mga Old Testament saints, hindi nila alam, pero sunod lang sila. Amen? Kaya meron tayong lagi diyan paglago. Sabi ko na sa mga kabataan kahapon, pag nagtanim ka ng sili, pagkatapos ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, tapos na muna 2 piraso. Samantalang pinag namin, tinitignan mo, dinidilagan mo, sa hapon, dinidilagan. Pagkatapos na muna 2 piraso. Sabi, marami na yun. More than 1 eh. Pero siyempre, expect natin na mas marami siyang ibubunga. Tama? Bakit? Dahil ilang araw na, ilang linggo, ilang buwan, ginagawa mo yung mga bagay-bagay para lumago siya, mamulaklak siya ng sagana, at mamunga siya ng sagana. Ganun din sa salita ng Panginoon. Sabi nga ng the word of God is a seed. Ang salita daw ng Diyos ay binhi. Kapag ang binhi niya lumagpak sa mabuting lupa, imposible na hindi yan tutubo, hindi yan lalago, hindi yan magiging mataba o mabunga. Kung tama ang nilagtakan na lupa. Ang binhi. Ganun din sa pagsasaka, di ba? Hindi kayo pwedeng basta magtanim ng mga tanim na sa tuyong lupa. Hindi na, meron pang tanim sa disyerto. Ang hirap ng puso mo, sa disyerto. Gino mo? Bakit hindi tumutubo yung binhi? Kaya nga, may tinatawag ka ng pusong bato. Biro mo, nagtanim sa bato. Ano, paano tutubo yun sa bato? Kaya nga, I will put away the stony heart and I will put a heart of flesh. Amen. Yan ang sabi. Kasi hindi natin tumubo sa pusong bato, kailangan magpakundaga tayo sa Panginoon. Amen? Na wala tayong kahit na naman sa sarili natin, nahayaan natin ang Diyos. Amen. Ibig sabihin, magiging nasunurin tayo sa Diyos. Amen. No? Hindi pwedeng, sabi nga pag narinig yung salita ng Diyos, huwag nyo nang magmatigasin ang inyong puso. Ano? Amen. Kaya meron pala talagang matigas na puso. No? Matigas na puso. Yung bato, diligan mo ng diligan. Maglagay ka ng bibig sa ibabaw ng bato. Diligan mo ng diligan. Tutubo kaya yun? Kahit may araw, may tubig, pero sa bato nakakato, ano mangyayari? Kaya nga kahit anong ganda ng mga pamangaral, pagtuturo, mga kapatid, walang mangyayari maliban doon sa binhi kung saan siya lumagpak. Amen. Maliban kung ito'y, maliban doon sa kung ito'y tinanggap ng buong puso. Mga kapatid. Kaya nga napakahalaga nitong tema na ito. Napakahabang panahon na, mga kapatid. At kahit batang, meron ng may nakita ko, isang nagbablog siya, may nasasalubog yung mga bata, sabi niya, give me, give me.
Oh, tapos sabi ng mga bata, give me Bible verse. Bible verse ba? Tapos may nasabi yung bata ng mga Bible verse. Bata yun, ha? Oh. But, yung John 3, John 3:16, ordinary na yan. At pag hindi mo pa naman nakakabisado yan, iwan mo na lang. Tama? Alam niyo, kahit mga anak kayo ng marami, hindi mo pwedeng makalimutan ang pangalan ng mga anak mo. Tama? Kaya yun, no? Napakahabang panahon na yung except a man be born again. Marami pa rin na hindi basta nauunawaan. Bakit hindi nauunawaan? Bakit hindi nauunawaan? Ano ang palatandaan? Anong sign hindi nauunawaan? Hindi nakakasunod. Hindi nakakasunod. Kasi ang sabi ngayon, di ba? To see is to understand. Sabi, except a man be born again, he cannot see or understand the kingdom of God. Kaya, hindi niya maintindihan dahil wala yung experience ng new birth. Kaya, kung nanasain ng tao at siya ay may predestinadong binhi, hindi pwedeng malagpasan yan ng salita ng Diyos. Tingnan niya dito. Si Nicodemus. Ano si Nicodemus? Sabi, great ruler din. Siya isang pariseo. No? At siya isang religyoso. Religyoso na ito. Pero hindi niya alam ang to be born again. Amen. Nagpapano na yung iba na hindi talagang panatiko. Hindi religyoso. Ito religyoso to pero hindi niya alam to be born again. To being born again. Siya'y kilala, siya'y tagapagturo. No? Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, sabi ng Panginoon, hindi man direkta, pero siya ay walang buhay na walang hanggan. No? Hindi niya na witness o na-experience ang new birth. Pakita mo mga ito. Tayo lang naman natin dito. Pakita niyo yung new birth. Tapos, have you? Yan. Si Nicodemus daw, hindi niya na-experience ang new birth, pero scholar siya, great ruler, teacher, no? Renewed, ganun. Kilala siya. Andyan. New birth, tapos, have you? Yan. Wala? Yung witness, past tense. Witness, past tense ha? The experience. Witness the experience. Wala rin. Yan. Asan dyan? You can see, no matter how religious. Yan. Sabi dyan, he was a teacher of the Bible, but yet, he had not witnessed the experience of the new birth. Have you tonight? Si Nicodemus daw ay maraming alam. Religyoso. Pero hindi niya na-experience ang new birth. Kayo, na-experience niyo ba? Di ba ganun dinagdaman ni Pablo doon sa mga baptist na nasa libro niya, na mga alagad ni Juan Bautista? Have you received the Holy Ghost? Have you experienced the new birth? Amen. Sabi nga rin, tinatanong naman ng prophet, kayo ba? Kaya nga, sabi nga rin, gusto ko kayo tanongin, cut and right to the point. Hindi para dalhin ko kayo sa, ano ba yung embarrass? Kahiyan? Ayaw na ba yung dalhin sa kahiyan? Pero, I'd rather be embarrassed here than embarrassed there. Amen. Amen. Di ba na tayong nakahiya dito? Huwag lang doon.
Amen. ng repentance. Kaya sabi niya, wouldn't you rather do that? Oh. Kaya sabi nga sa natin, diyan mga kapatid, no? May binabanggit dyan sa chapter 3 ng John na sinasabing natural birth. Yan. Pag sinabing natural birth, flesh birth. Yan. At may sinasabi din, spiritual birth. May natural birth, merong spiritual birth. Amen. Ngayon, sa natural birth, ano ang sabi ng Scripture? Genesis 3:16. Unto the woman, he said, I will greatly multiply thy sorrow. Pararaming kumulubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Ito, natural birth ito. No? Sabi, and thy conception, ang iyong paglilihi. Manganganak ang may kahirapan. In sorrow, thou shall bring forth children. Manganganak ang may kahirapan. And thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Yan. Sabi sa iyong asawa, ay pahinunod ang iyong kalooban at siya papanginoon sa iyo. And dahil yung natural birth. Sa John 16:21, sabi diyan, a woman, when she is in travail, had sorrow because her hour is come. Ang babae pagkat nanganganak ay nalulunday sapagkat dumating ang kanyang oras. But as soon as she is delivered of the child, she remembered no more the anguish for joy that a man is born into the world. Yan. Nung pagkapanganak niya sa sanggol ay hindi na niya naalala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa isang linutan. Natural birth. Yung dinaranas ng magulang, ng ina, no? Sa pagkapanganak o ng tao at doon sa home. 41. Diba? Man that is born of a woman is of few days and full of trouble. Ang tao daw, sabi, palitin ng mga balay sa kaunting araw at lipos daw ng kabagabagan. Yan ay ilan lamang sa maraming verses sa Bible na nagtutukoy sa natural birth. Sabi nga natin, kung may natural birth, meron katapat yan na spiritual. Amen. Sa pananganak, sa natural, nakita nyo may maiksi daw magulong buhay, may kabagabagan, may kahirapan. Sa spiritual birth, meron din. Nga kapatid. No? At mayroon din mga verses. Ano ang sabi ng Scripture? Sa John 3:6 kanina, spiritual birth. Si Nicodemus, nakatingin siya sa natural birth. Sa natural na kapanganakan. Ang isip niya, natural, fleshly ang isip niya. Kaya hindi niya naunawaan yung spiritual na sinasabi ng Panginoon sa kanya. Amen. Kaya hindi pwede tayong nasa laman nag-iisip tapos yung spiritual, pipili niya naman hindi. Hindi talaga natin naunawaan. Kailangan na pa sa spirito tayo para maunawaan natin ang mga bagay spiritual. Amen. Pero kung sa laman, nagkakaunawaan ng mga tao sa laman. Amen? Marami mga bagay-bagay na pinagkakasunduan ng mga tao sa laman. Lumabas tayo sa mga kalsada, o sa palengke, sa mall, nakita mo yung mga nasa flesh. Amen. Meron silang pagkakaisa. Saan sila dinadala? Dinala yung pagkakaan ng Sunday. Saan sila dinadala? Nagkakasundo-sundo sila. Amen. Meron silang pagkakatulan. Siyempre, ba't ka nandito? Ikaw, bakit ka nandito? Huwag talaga yung katabi mo. Ikaw, ba't nandito ka? Ikaw, ba't nandito ka? Kasi spiritual ako. Amen? Kaya spiritual ako, kaya nandito ako. Amen. Amen? Kaya nagkakaunawaan tayo. Dahil nandito tayo sa spiritual na kalagayan. Amen. Oh, hallelujah! Kaya nga, makikita natin dyan, sabi ng Panginoon, na unless a man is
Nakuha niyo? Ang simple naman yung English, di ba? Yan. But the Spirit gives birth to Spirit. Kung ang Espiritu ay nagbibigay ng o magluluwal din ng Espiritu. Amen. Kaya kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin, ano ang iluluwal nito? Ang Espiritu din, ang salita ng Diyos, ang iluluwal natin. Amen. Sabi nga, the Word is life and Spirit. Kaya kung ang Spirit ay nasa atin, ano ang iluluwal natin? Tama. Hindi nakalaman. Pag ito ang kinakain natin, ano ang ibang puna nito? Salita rin. Amen. Kaya yung sabi ng John 3:6, anong sabi? That which is born of the flesh is flesh. Wala kang basta makikita sa taong ipinanganak sa laman. Dahil ang taong ipinanganak, sabi nga, sabi we are all born in sin. Amen. Shaped in iniquity, come to the world, speaking lies. Amen. Yan ang tao. No? Ang sabi, hindi tayo umabot sa pamantayan ng Diyos. Yan ang tao. Ipinanganak sa laman. Hindi pwedeng manatili tayo sa laman. Amen. The flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Amen. Hindi tayo nagmamana kung ang ating mga pananaw, ang ating isip at ang ating puso ay nasa mga bagay ng laman. Amen. Hindi pwede nagpapahatak tayo sa mga tawag ng laman. Hindi maaari. Nalalaman niyo yan. Mababasa niyo rin ang isipan ng tao. Di ba sabi, the word of God is weak and powerful. Sabi, a discerner of the thoughts and intents of the heart. Amen. Kapag ang loob na yan nasa iyo, na magkakaroon ka ng discernment, Amen. na yung kaharap mo, kung nagsasabi sa ng totoo o hindi. At pag nagsalita sa nag-discern mo, kung ano ang priority niya. Ang sabi kanina ng pagkabinasa natin kapatid, di ba? Put God first. That must have the first place. Amen. Malalaman mo ngayon, ito bang kausap ko kasi sabing Kristiyano, religyoso, ang Diyos ba ang una sa kanyang puso? Pag nagsalita siya at pag niyaya ka kung saan, malalaman mo Amen. kung siya'y nasa laman. Dahil marami mga tao na mga tinatawag na impostor. Ano ba? Ano sa English na impostor? Ha? English na ba yan? Maraming tinatawag na professor but not possessor. Yan. Professor, nagsasalita, pero hindi possessor o yung nag-aari. Maraming ganyan. Kaya nga, mga kapatid, the Spirit gives birth to Spirit. Pag flesh is flesh. Pag Spirit, sabi dyan, and that which is born of the Spirit is Spirit. Kaya sabi ng tanong ng prophet kanina, kayo ba? Ipinanganak sa Espiritu? Di dali daw. Masaktan tayo dito. Huwag lang daw doon. Mas mabuti pa. No? Ito, no? Biro mo, masakit, pero mabuti. Para ba kakaiba, di ba? Amen. Kakaiba ang salita. Nasaktan ka na, pero mabuti. Amen. Na-rebuke ka na, pero mabuti. Pero sa isang tao may pride, pag na-rebuke mo lang, hindi mabuti. Ano ba ang pride? Sa flesh yan. Amen. Nakakatid. Kaya ang
ang isang matured, sabi tumatanggap ito ng review, ng correction. Kaya ang John 3:6 na yan, no? Ayan ay kapanganakan natin o natural birth. No? Na ipinanganak ayon sa laman ng ating magulang sa flesh din. Kaya nga flesh give birth to flesh. Diba? Spirit gives birth to spirit. Yan. Kaya, sa kapanganakan natin sa laman, siya ay karnal. At ang sabi, corruptible. Tama? Amen. Ilalagay yan sa ating unang kapanganakan sa laman. Corruptible, nabubulok. At hindi niya madidiscern ang mga spiritual things. Pag nasa laman ka, minsan, ang tao, pag nasa laman, nag-iisip ng trabaho, ng pamilya, ng kung ano-ano pa, ng mga bagay-bagay niya, ng kilig niya. Pag tinausap mo yan, tungkol sa spiritual, wala siyang panahon. Wala siyang panahon. May experience niyo yan, huwag na natin bigyan ng dahilan at katwiran. May experience niyo yan. Dahil, sabi nga, kung nasa ng iyong kayamanan, alam niyo lang kasunod, di ba? Doon dumuro ng iyong puso. Hindi natin maitatanggihan, sinabi yan ng Scripture. Pag tinanggi mo ang salita, tinanggihan mo ang Panginoong Kristo. Amen. Kaya pag nagsalita ka ng spiritual, hindi nila ma-discern, hindi nila matanggap, hindi nila basta maunawaan. Bakit? Kasi nga nasa flesh. Kaya maliban na ipanganak, ang isang tao ipinanganak sa laman, maliban na ipanganak sa espiritu, hindi siya makakapasok sa karyan ng langit. 1 Corinthians 2:14. Dalawa ang mensahe na inihanda ko para sana may kasama sa mga bisita. Ngayon, kung hindi dumating, meron din akong handa para sa inyo, ang Panginoon, pinaghalo ko na. Parang Old Testament, tsaka New Testament. Merong shadow, merong reality. Amen. Para makita natin, no? Sabi diyan, but the natural man receive it not the things of the Spirit of God. Ako ba kayo sabi niya? Ang natural din na tao, o sensual, hindi niya matatanggap o hindi siya tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Masakit man, para bang masakit pakinggan, pero totoo. Kahit na ano bang sabihin, katwiran natin, yun ang sinabi ng Scripture. Tandaan natin, ang isang tao na walang banal na espiritu ay tinatawag na natural man. Amen. Ang taong may banal na espiritu, sila yung tinatawag na spiritual man. Amen. Meron tinatawag na natural church at spiritual church. Yung mga natural man, nakikita mo sa mga natural church. At yung mga spiritual man, nakikita mo sa spiritual church. Amen. At nakikita yung pagkakaiba Amen. ng natural sa spiritual. Sabi niya, yung natural church, nakikita niyo talagang alive na alive talaga. Ultimong bata, tumatakbo. Nagtagas ng kamay.
Natural yun. May emotion. Yung hatak. Mga babae, kahit matatanda. Kapatid, talagang pumagpuri sa Diyos. Natural yun. Pero, tinutukoy yun ng scripture, ng message, na ano? Patay na pananampalataya. Amen. Bakit? Ano ba ang buhay at ano ang patay? Ang taong walang espiritu ng Diyos, patay yan sa harapan ng Diyos. Kaya kahit nanulundag takbo niyan o pagpupuri sa Panginoon, walang bagay yan, walang kabuluhan yan. Amen. Pag binasa niyo ang scripture sa Exodus, sa Leviticus, makikita niyo dyan yung mga paglilingkod, mga kapatid, na hindi lang isang Diyos, dinamihan pa nila ang Diyos. Biruin nyo, sila bitin pa sa isang Diyos. Isang Diyos, bitin pa sila. Sobra-sobra siguro yung paglilingkod nila sa isang Diyos, kaya naghanap pa sila ng ibang Diyos. Pero tayo, isa lang ang Diyos natin. Kaya ituunan natin lahat sa Kanya. Amen. Wala tayong Diyos-Diyosan na para bigyan ng ating mga atensyon, ng ating panahon, ng ating mga nasa, kung ano mang bagay. Wala tayong ibang Diyos-Diyosan. Nag-iisa lang ang Diyos na dapat natin paglingkuran, na lahat ng bagay dapat sa Kanya natin ibigay. Amen. Amen? Paano na? Nakita niyo yung maraming Diyos-Diyosan. May nakita akong ganyan eh. Meron ng San Pedro, meron pang Virgen Maria, meron pang San Jose, meron pang kung ano. All in one. Kaya, bibigyan sa panita dito, bibigyan sa panita doon. Ang dami. Tayo, iisa lang ang ating pagbibigyan, ang ating panahon. Kaya mas dapat natin may pakita sa Panginoon na talagang siya lang nag-iisa. Amen. Pero huwag natin karilimutan. Ang sabi, no, lahat ng bagay na nasa atin na una sa Panginoon ay nagiging Diyos-Diyosan. Lahat ng bagay na una, maliban sa Panginoon, yan ay nagiging Diyos-Diyosan. Bakit? Hindi na sabi ako, nasaan yung puso eh. Kaya hindi pwede maraming Diyos. Sabi kasi, tatapilin yung isa, tatapilin yung isa. Hindi pwede. Ang ginawa ng iba, marami na. Para daw mas masaya. Talaga namang masaya. Kaya lang dito. Ngayon, Disyembre, di ba? Ang saya-saya. Nagulunod ako. Meron akong nakarinig na ng mensahe. Matagal-tagal din. Pagkatapos nakita ko, bumalik doon sa mga pagpapasko. Meron ng joy to the world. Joy to the world na. Hindi na joy to the world. Dati, the joy of the Lord is my strength. Nino kanta na? Ano? Joy to the world. Di ba nakakalungkot? Magsaya daw sa mundo. Ano yun? Flesh. Amen. Natural man. Tandaan natin. Mga kapatid, pag natural man tayo, abutan tayo ng Panginoon, o mauna tayo umalis dito. Mga kapatid, kung ano ang nandulo sa iyo, yun ang magdadala sa iyo kung saan destinasyon tayo. Amen. Regardless yan, mga kapatid. Hindi ito dahil kay brother, kay sister, o kung ano na. Kundi sa atin. Individual. Amen. Dinig ng Panginoon.
Sabi diyan sa Corinthian yan, the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are hearing ng foolishness. Ano yung foolishness? Sa Tagalog? Kamangmangan? Kamangmangan sa kanila. Itong gaya na ito. Sa pag-aawitan, testimony, pagdalo sa gawain. Kasi kung hindi foolishness sa kanila, kung ang tingin nila tama, bakit hindi sila pupunta? Bakit hindi sila makikinig? Anong katwiran? Hindi natin alam, katwiran. Hindi natin alam kung anong tingin ng Panginoon sa kanila. Pero ang Scripture nagsasabi, na hindi daw nila matatanggap, ang natural man daw ay hindi nila matatanggap ang mga spiritual na bagay ng Diyos. Dahil ito'y kamangmangan sa Kanya. Ito mga kapatid, hindi natin nilalahat. Merong mga nakatalagang bigi na tutubo sa tamang panahon. No? Pero dahil sa impluensya, no? Sa impluensya ng kondisyon ng mundo, nahaharangan sila. Nahaharangan sila. Napipigilan sila. Pero kung sila nakatalaga sa buhay na walang hanggan, darating ang panahon na sa kanila. Amen. Sabi diyan, at hindi niya nauunawa, sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Kaya sabi, sino ba makakaunawa ng mga bagay na nilaman? Eh di, yung nasa laman. Eh sino makakaunawa ng mga bagay ng Espiritu? Eh di, yung nasa Espiritu. Tama. Alam nyo, si Abraham sa panahon ng Sodoma, no? Numawa sa amin yung Sodoma. Sabi, meron dumating doon na tatlo. Wala sa langit. Came from heaven. Come from heaven. Nung nakita ni Abraham, spiritual siya eh. Sabi niya, my Lord. Eh si Lord, backslider. Sabi niya, my Lords. Nung nag-backslide si Lord, iba na nakikita. Kaya pag nag-backslide, iba makikita mo. Kaya nga, bakit? Bakit si Abraham? Ganun ang tingin niya. Sabi lang message. Because Abraham was a perfect child. Pag tayo nakikita natin ang bagay ng Diyos, isa ka sa perfect channel ng Diyos. Amen. Nakikita mo ang bagay, hindi nakikita ang iba dahil nandun ka sa perfect channel. Amen. Kagaya ng TV. Hindi mo nakikita, kung nasa channel 5 ka, hindi mo makikita yung nasa channel 2. Ang makikita mo lang, yun sa channel 5. Kung gusto mo yung makita yung channel 2, at nandoon ka sa channel 2, nandoon sa perfect channel. Kaya pag nasa laman ka, wala ka sa perfect channel. Amen. At pag nasa spiritual ka, nandoon ka sa perfect channel ng Diyos. Amen. Yan ang kumokonekta sa atin sa Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya nga, sa panahon ni Abraham, perfect channel siya. Oh, siya yung tamang ground. Tamang lupa. Amen. Doon sa bindi, doon sa salita ng Diyos. Right channel. Kaya, pakitay mo. And God can only work. Yan. And God can only work through perfection. Ano sabi ng Scripture? Be thou perfect. For your Father in heaven is perfect. And God can only work through perfection.
perfection connects new birth. Amen. Yan. Perfection connects being born again. Yan. No? God can only work through perfection. Ang Diyos daw ay gagawa sa pamamagitan lamang ng kasapdalan. Because He's perfect. Amen. We are part of the perfect God. Amen. Amen? Kaya nakakonekta tayo sa Kanya. Amen? Tayo yung Kanyang right channel. Amen. Mga kapatid. Kaya hindi tayo pwedeng maging channel ng isang perfect na Diyos. Tapos ikaw ay hindi perfect. Hindi maaari. Kung perfect ang Diyos, makikipag-connect siya doon sa right channel na perfect din. Amen. Kaya nga, hindi tayo perfect dati, pero dahil sa pamagitan ng Panginoong Hesus Kristo, naging perfect ka, kaya nakakapunod na tayo sa Panginoon. Amen? Kaya tayo yung perfect channel. Walang ibang channel ang Diyos. Kung merong nag-iisang Diyos, nag-iisa din ang channel ng Diyos sa panahon ngayon, mga kapatid. Walang iba kundi ang nobya ni Kristo. Amen. Oh, hallelujah. At sabi niya, because He is perfect. Kaya nga sabi niya sa 14:1 ng John, di ba? I will go and I will prepare a place for you. Sino yung magpe-prepare? Ang sakdal na Panginoon. Amen. At yung lugar na yun ay isang sakdal na lugar. Sino ang dadalhin doon? Mga singer? No. Mga gambler? Mga alcoholic? Mga bagay-bagay na ano? Hindi. Ang dadalhin doon, perfect. Amen. Pero sa atin, walang perfect. Pero mayroong perfect na Diyos. Amen. Nasa iyo. Amen? Ang perfect na banal na Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Amen. Amen? Oh, hallelujah! Kaya nga, dahil siya ay perfect, kaya tayo, yung perfect, siya sabi gano'n, sabi ng message, I may not be perfect in your sight. You may not be perfect in my sight. Pakitay mo nga balikan mo na lang. Perfect in my sight. Yan. You will never be perfect. Ilan yan? Yung kabila. Ayan nga, sisipan niya. Sabi dyan, yun yung sipan. Sabi niya. Baba. And you will, sabi niya, you can, I will never be perfect in your sight. You will never be perfect in my sight. But let's lay that aside. What about in God's sight? Yung isang ko, now, I'm not perfect in your sight. You may not be perfect in my sight. But what about in God's sight? Hindi naman tayo tinitignan dito ng Diyos eh. Amen. Yung nasa puso natin, nasa soul natin, yung ang Panginoon sa Kristo, ang tinitignan ng Diyos. Dahil sa atin, walang perfect sa atin, kundi yung perfect yung nasa atin. Amen. Na tinanggap natin. Oh, hallelujah! Kaya that's where it lays. And if you are born again into the body of Christ, then God looks upon you as a perfect as Christ was Himself. Amen. Ganun ka tinitignan ng Diyos. Amen. Oh, hallelujah! Kaya nga, nakita niyo sa isang message kanina, sabi diyan, blessed be His name. It has to be a perfect channel that God works through. Kailangan perfect channel. To be born again is being a perfect channel. Amen. Sabi niyan, cause He can do nothing else but work through perfection. Mga kapatid, habang ngayon na palang bago tayo naglilingkod sa Diyos, marami sa atin talagang nakikita natin ng mga hindi mabubuting bagay.
mga hindi tama. Pero dahil tinanggap natin ng Panginoon, lumalakad tayo, ginagawa niyang perfect ang lakad natin, ang buhay natin. Tama? Amen. Dahil hindi tayo pwedeng pumunta doon ng hindi perfect. Hindi naman pwedeng perfect yung nandun sa soul mo, sa puso mo, tapos yung gawa mo hindi perfect. Hindi naman pwede yun. Hindi pwede sabihin natin, baptize ako ng banal na Espiritu, pagkatapos, iba ang ginagawa mo. Sabi nga, nakita ko yung quote na gusto pumunta ng langit, pero ang tinatahak papuntang hell. Alam, pag ikaw ay papuntang langit, ang lakad mo na, papuntang langit talaga. Amen. Kung ikaw ay ligtas, lalakad ka gaya ng isang ligtas. Amen. Amen? Kung ikaw ay kasama sa rapture, lalakad ka, nagaya kasama sa rapture. Amen. Kung ikaw ay kasama sa millennium, lalakad ka, nagaya ng kasama ka doon sa millennium. Amen? Kung gusto mo na, kung sinasabi mo na ikaw ay mababody change, lumakad ka gaya ng isang mababody change. Amen. Ganun ang tunay ng mga Kristiyano. Oh, hallelujah. Sabi niya, Jesus came to take away our sins that we might be perfected. Amen. Dumating ang Panginoon. Sabi ni John, ang kordero ng Diyos. Diba? Na nag-aalis ng kasalanan. Sabi niya, that we might be perfected. That maganda ito mga kapatid. Yeah. Sabi niya, dahil ikaw ay perfect channel, dumating ang Panginoon para alisin yung kasalanan mo. Amen? Para ikaw maging sandal. Parang daw, that God would work through His church. Para daw makagawa ang Diyos sa kanyang iglesia, sa kanyang bride. Amen? Sabi kaya yun ang dahilan. Mga kapatid, there's where the secret lays. There's where the words lie. Doon daw bulag ang mundo. Sa ganyan nga nila nasasabi, ano daw? You've lost your mind. Pag spiritual ka, ang tingin sa'yo ng natural. Kasi kung foolishness daw eh. Ang tingin nila, nababaliw ka na. You are crazy. You are out of your mind. Double pay, absent ka. Tama? Bakit uwi ka na, may raffle? At saka may, ha? Oo. Tsaka meron pang iba. May stop dance pa. At ang premyo, di ba? 5 piyaw. Meron pang mga palaro. Pero bakit? Ano ka dun eh? Parang wala ka ng panlasa. Amen. Thank you, Lord. Hindi. Wala ka ng panlasa doon. Diba? Diba? Kayo ngayon, unti-unti, nawawala na yung panlasa niyo sa December 25. Diba? Nawawala na. Hindi tayo nililipat na ng Diyos. Bakit? Dinadal na tayo ng Diyos sa perfection. Kasi aral ko sa meron sa Diyos. Mga kapatid. Dahil hindi pwede, nabubuhay tayo sa laman, mga kapatid. At dadalhin tayo doon. Aalisin tayo ng Diyos dyan. Piinunan niya yung ating soul. Alam niyo ba yung soul? Andun ang control tower. Amen. Amen? At yung control tower na yun, nandiyan sa loob, doon din manggagaling para ma-body change ang katawan natin. Amen. Amen? Oh, hallelujah. To God be the glory. Kaya nga, doon daw ulan ang mga tao. No? That's where they want to say that you've lost your mind. Doon nila sasabihin na, hindi mo alam ang sinasabi mo. Birin mo. Baliktad, di ba? Sinasabi ng mundo, pag
Pag sinasabi mo ang salita ng Diyos tungkol sa kapano nyo, nasisiraan ng bait, kasabihin ng mundo. Pero, ang sabi naman ng Scripture, ang sabi ng message, na sabi nga, kamangmangan sa di ba? Ang karunungan ng Diyos ay kamangmangan sa tao. At ang karunungan ng tao, kamangmangan sa Diyos. Ang sabi doon, di ba? Ang isang tao na walang banal na espiritu, wala sa tamang pag-iisip. Di ba? Baliktad. Sa kanila, yung tao may banal na espiritu, wala sa tamang pag-iisip. Pero ang sabi ng message, yung tao, di ba? Walang banal na espiritu, wala sa tamang pag-iisip. Kaya nga, hindi mo pwedeng nagsama ang liwanag sa dilim. Kaya nga may separation eh. Kaya nga doon natin nakikita yung, that who's born of flesh is flesh. That who's born of spirit is spirit. Oh, hallelujah. Sabi niya, because, bakit doon naman nila sinasabi? Because the things of the Lord is foolish to the wisdom of this world. Kamangmangan ang mga bagay ng Panginoon sa karunungan ng mundo. But the things of the world, ano daw, is carnal to the believer. Kaya pag tumitingin tayo sa mga bagay ng mundo, carnal, iba natural na. Okay. Romans 8:5. Sabi diyan, for they are after the flesh, do mind the things of the flesh, but they are after the Spirit, the things of the Spirit. Sa 6, for to be carnally minded, ito, nakakatakot. To be carnally minded, to be fleshly minded. Yan. To be worldly minded. Ano daw? Is death. Totoo naman yun. Amen. But to be spiritually minded is life and peace. Amen. Nakita natin? Diba? Sabi na, nagkalaban daw yan eh. Pag ikaw nakikipagkaibigan ka sa mundo, kalaban ka ng Diyos. Diba? Pag nasa Diyos ka, kalaban ka ng mundo. Diba? Sabi sila naglalaban? Kaya for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life. To be carnally minded, sino ba ang author ng death? Sino? Si Satan. Sino ang author ng life? Si Christ. Amen. Amen. Kaya makikita natin yung death at saka yung life. Kapag worldly minded, death yan. Pag spiritually minded, life yan. Kasi si Christ yun eh. Amen. Pati kang kaaway. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind, the carnal mind is enmity against God. Yung carnal daw, tandaan natin, pag lumalaban sa salita ng Diyos, pag nangakatwiran sa salita ng Diyos, carnality yan. Amen. O joke yan, o dikta ng mundo. O karunungan. Diba? Tree of knowledge of good and evil. Ifinid kay Eva. Di ba yung tree of good and evil? Di ba? Nagbibigtan, sasalita, hindi kayo mamamatay. Di ba nagre-reason saan? Doon sa sinabi ng Diyos. Ano naging bunga? Nung pagsasalita ng lumalaban sa Diyos? Kamatayan. Amen. Pumasok ang kamatayan ng pinakinggan yung kaaway. Kaya ang lumalaban sa salita ng Diyos ay kaaway ng Diyos. Kaya sabi diyan, the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God,
be, there indeed can be. Sabi kay Simon daw ng laman, pakikipagalit laban sa Diyos. Sapagkat hindi napasasaklaw sa utusan ng Diyos, hindi nga maaari. So then, they that are in the flesh cannot please God. Diba sabi ko kanina, kahit maglulundag-lundag pa, mag-speaking in tongue, pagkarami-rami na hindi, maski manghuhula, hindi maintindihan eh. Mag-invento na lang yung manghuhula kung ano sinasabi nun. O may tindahan man, okay, pero hindi pa rin, that's not the evidence of the baptism of the Holy Ghost. Naglulundag, naglulupasay, natatatakbo. Ang sabi dyan, no? Hindi, ang flesh daw, hindi makalulugod sa Diyos. Amen. Yung flesh dinadala sa simbahan, pero hindi rin basta makakalugod. Amen. Hindi yun sapat. Na makita ang katawan doon sa loob ng simbahan. Hindi. Bakit? Flesh cannot please God. Amen. Kahit ano ba ang itsura ng tao, flesh cannot please God. Kaya nga sabi ni John, I was in the Spirit on the Lord's Day. Amen. At doon ipinakita, nasa Spirit siya, doon ipinakita sa Kanya. Amen? Amen. Lahat ng mga mystery, lahat ng mga hindi nakikita ng natural na mata. Sabi niya, so then they are in the flesh, cannot please God. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. Amen. Kapag daw ang tao nasa Espiritu, yan, wala sa loob sa laman. If so be that Spirit of God dwell in you. Kanino daw Espiritu? Sa Diyos. Amen. Ang Scripture may sabi, ang Espiritu ng Diyos ay nananaan sa atin. Amen. Kaya hindi daw tayo nasa laman. Now, if any man have not the Spirit of Christ, ano daw? He is none of his. Siya hindi sa Kanya. Amen. Pag walang Espiritu ng Diyos o ng Kristo. Amen. Bakit? Ano na Espiritu? Yan yung token. Amen. Kaya being a right channel. Yan yung kabahagi ng Panginoon. Amen. Balik mo doon sa message. So, you are a different person pag ang Espiritu ng Panginoon ay nasa iyo. You are a different person. You are living in a different spirit. Ikaw na bumayo sa ibang kalagayan. Yung iba nagkakagulo na, ito nananalangin. Yung mga so-called Christian, pag nagkakagulo, nagugulo na rin sila. Pero, ang banal na Spirit pag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, sabi, you are living in a different spirit. Amen? Yung iba naghahanda doon sa big one. Tama? Amen. Meron the big one. Yung mga yayaman, yung makakalaman, pwede bumili ng bagong bahay lupa doon sa walang, hindi madadaan ng ring of fire. Oo, ano may mga Europe, wala ng mga salaylayan. Tama? Alam niyo yung ba't hindi ka huwag na nailayan? Tapos nasa nailayan yung ano, yung mga, iba, yung hirap, dumi, alikabok. Kawawa naman yung mga salaylayan kung ang daming doon, maliligtas siya ng mayayaman. Pero, mga kapatid, ano man, ang pinaghahandaan natin, ang pagdating ng Panginoon. Amen. Amen? At inihanda natin ang ating mga sarili. Hindi ang lupa, hindi ang bahay, hindi ang lugar, ang inihanda natin ang ating sarili. Amen. Yun ang mahalaga.
dapat may handa natin ang ating sarili. Oh, hallelujah. Sabi niya, you are no more of this world. Hindi ka na dito sa mundo. You pass from this life into a new life. Amen. Meron ng bagong buhay. Dito sa isang buhay, tungo sa isang bagong buhay. Amen. Dati kasama sa mga bingguhan, sa mga tungitan. Pag may patay, makikita mo nandun. Kahit na ang itsura. Pag may birthday kahit hindi pinado, sige, basta happening. Yeah. Ayos lang. Pero ito mga kapatid, sabi niya na, from this life into a new life. Amen. Dati, hindi ako masyadong nahihiya masyado. Pero ngayon, nahihiya na ako. Kayo, mararamdaman niyo. Sa yung mga bagay na dati ginagawa mo, hindi ka nahihiya. Pero ngayon, mararamdaman mo, yung bagay na nahihiya ka na gawin. Amen. May nagbago. Amen. Dati, meron ka mga bagay na hindi sinasabi, pero may sinasabi mo na. Dati, meron ka mga bagay na sinasabi, pero ngayon hindi mo na sinasabi. May nagbago. You are no more of this world. You pass from this life into a new life. 1 Corinthians 15:50. Yan. Yung binanggit natin kanina, sabi dyan, now, this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither the corruption inherit incorruption. Hindi maaari na ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Sabi nga, sa the message, and therefore, there is a necessity of being born again of the Spirit. Dahil ang flesh na ito, flesh and blood, kailang inherit the kingdom of God. Kahit ano pag meron tayong kayamanan dito sa mundo, wala magagawa. Binatang mayaman. Kaya napakahalaga na may panganak sa Espiritu. And that is becoming, ano daw? Yan ba yung kanina? Pakita mo yung ano? Necessity. N-E-S-E. S-S-I-T-Y. Necessity of being born again. Napakalaga. Sino ba naman ang gusto pumunta doon sa parusa na mapaparusahan? Birin mo kung minsan narinig mo sa tao, parusang buhay ito. Bakit ang pinaparusahan ng ganito? Mga kapatid, sabi, pag ang tao namatay na walang Kristo sa buhay niya, hindi ka maabot ang isip mo kung gaano pangilabot ang lugar ng impyerno. Impyerno pala niya. Wala pa yung taga-taga yung lake of fire. Wala. Sabi na nun, necessity of being born again of the Spirit and of his becoming a spiritual man. Pagkat yung spiritual man. Becoming a spiritual man. Yan. Ang tao, si Nicodemo, ano siya? Natural na lang kanyang thinking. Pero, sinabi sa kanya ng Panginoon, verily, verily, I say unto thee. Kaya ang tao kahit ilang beses, hindi
Sabi ni Nicodemo, papasok pa ba ako? Sinatburan ng nanay ko. Kahit ilang beses pa siya pumasok doon, hindi pa rin. Kasi nga, iba yung pinanganak sa laman, iba yung pinanganak sa espiritu. Amen. Amen. Dahil pag pinanganak sa laman, natural man pa rin siya. Carnal pa rin. Hindi maaari doon sa kingdom of God. Pakalagay mo yung Job 14:4. Kasi ito talaga ito. Walang perfection. Maski sa pamanak. Pamanak, natural na. But ye are forbers of lies, ye are all decision of no value. Ano sa Tagalog niya? Meron na. Ngunit kayo mapagkata ng mga kabulahanan, kayo lahat ay mga gamot na walang kabuluhan. Yan, sa laman yan. No? Ngayon, dun sa Romans 3:10, anong sabi doon? There is none righteous, no, not one. Wala. Wala talaga. Romans 5:12. Sabi diyan, therefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Sa flesh yun. Kaya nga, all have sinned, capture to the glory of God, 3:23. Galatians 5:17. For the flesh lusted against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other. Ang laman daw ay nagnanasa ng laban sa espiritu, at ang espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang ito ay nagkakalaban. Contrary. Upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. And even the mind itself is said to be carnal. Romans 8:8. Sabi John, they that are in the flesh cannot please God. Sa verse 9, that ye are not in the flesh, sabi kanina, binasa natin. If so be that the Spirit of God dwell in you, if any man hath not the Spirit of Christ, he is none of his. Kaya ang isang tao, kailangan ipanganak sa Espiritu. No? You're regenerated by the Spirit of God, and he become a spiritual man. Kaya dyan nakita natin, may natural na kapanganakan, may spiritual na kapanganakan. At kung merong natural na kapanganakan at spiritual na kapanganakan, merong natural at spiritual na kamatayan. Yan. May natural na kapanganakan, may natural na kamatayan. Sa spiritual, ganun din. Merong kapanganakan at kamatayan. Kailangan meron din mamamatay. Naktawan natin, naktawan din natin na buhay. Dito. Dahil, sabi niya, tandaan natin, kapag nasa laman tayo, at andito tayo makabutan o naman, mahatulan tayo. Kaya ayaw natin mahatulan, mga kapatid, doon, dito dapat mahatulan na natin yung ating laan. Amen? Tinan nyo. Ephesians 2, verse 5 na tayo. Bagamat tayo mapatay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo ay nangaligtas. Ayan. Bilhin nyo, buhay naman sila literally, pero spiritual patay. Pero dahil sabi gano'n, dahil sa kasalanan, bagamat tayo mapatay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo.
sa pamagitan ng biyaya, kayo na maligtas. At tandaan din natin, at ang lahat ng labas doon sa biyaya na yan, na hindi tumanggap sa Panginoon, aaral talaga sa pagdatol. Amen. May biyaya ang Diyos. Dapat tanggapin natin. Amen. Ibang buhay natin kung ano sinasabi niya. Alam niyo, nakita ni John sa Book of Revelation, 2012, Book of Revelation. And I saw the dead, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakakatayo sa harapan ng lukulukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siya aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. The two books of life. Yan. Pakitay mo. The two books of life. It's the same book. But one of them is your natural birth. The other one is your spiritual birth. Andyan ba? The two books of life. Sabi dyan, it's the same book. Yan. The two books of life. It's the same book. But one of them, ano daw? Natural birth. The other one is your spiritual birth. Merong aklat ng kapanganakan, meron din aklat ng spiritual birth. Natural, spiritual. Yan. Dito na tayo magtatapos. Now, it was nature. Another message. It was nature associated with death. Title ng naksalaman. Nature associated with death. Kalikasan na nakaugnay sa kamatayan. Your first husband that had rule over you was your nature by natural birth. Natural, ang usapan kasi natin natural birth. Kaya, ang title natin, The Importance of Spiritual Birth. Yan. Ngayon, sa natural birth, sabi niya, your first husband that had rule over you was your nature by natural birth. Nature, no? Kalikasan sa natural na kapanganakan. Yan daw ang ating first husband. Natural, you love the world because you are the world. Oh. Ang kanta nila, we are the world. They are the world. But we are the world. Amen. Amen. Natural, you love the world. Kapag ang isang natural man, pinanganak, natural daw, mahal niya ang mundo. Gusto niya ang mundo. Because, you are the world. And part of the world. Your desires was by nature to love the world. Nature pala talaga yun. Natural sa tao yun ay pinanganak. Amen. Parang niya ang mundo. Gusto niya ang mundo. Ang hirap ng atakin, pag nasa mundo. Ang hirap. Ako naranasan ko yan. Ang hirap akong hatakin. Nasa mundo ko. Ang hirap. Marami sa atin, naranasan natin yun. Amen. Eh, hindi tayo makalis-alis doon sa mundo. Naririnig na natin ang salita ng Diyos, pero hindi tayo mahatak-hatak. Matindi ang awak ng tao. Your desire was by nature to love the world. Bakit? Sabi nila, you are part of nature. Natural din na bagay yan sa atin. No? That's the reason you have to be born again. Dahil na magagawa. Sabi, pag ito, may nasa fervently kasama ang natural man. Pero ang spiritual man, hindi nakakasama doon. Amen. Amen?
The reason you have to be born again, you have to separate. You have to die to that first husband. Yung nabukunol sa iyo, yung nature natin. Amen. Yung you love the world, kailangan mamatay yun. Amen. Sabi diyan, the nature of the world has to die. Every step of him has to die. Bawat kalit-litan na bahagi, kailangan mamatay. You have to be reunited again with another nature. Amen. Kaya nababasa natin, di ba? Yung about sa husband and wife, the bridegroom and the bride, dahil meron din binabanggit yan sa Scripture. Isaiah 54, verse 5. Yan. For thy maker is thine husband. Yan. Sapagkat ang may lalan sa iyo ay iyong asawa. The Lord of hosts is His name, and thy Redeemer, the Holy One of Israel, the God of the whole earth, shall He be called. Sabi, ang banal ng Israel ay yung manunubos, ang Diyos ng buong lupa. Tatawagin siya. For the Lord had called thee as a woman, ang church. Tinawag ng Panginoon parang asawa. Di ba? Forsaken and grieved in spirit. Kinalimutan na manilaw sa kalooban. Sa Corinthian, may mababasa ka din. No? Kaya nga, your name, doon sa message kanina, paragraph 214, your name of your first nature was born. Your name of your first nature was born. Ang pangalan daw sa inyong unang kalikasan, pinanganak, at inilagay daw sa isang aklat ng buhay. Book of life. And all your deeds was wrote in it too. Doon sa book of life, nakasulat lahat ng ginawa mo. Everything you've done under the nature was put in a book called the book of life. Tinawag din ang book of life. Yung natural birth, sa panganapan, nakasulat lahat doon. Simula sa pagkasilan mo, nakasulat doon. Lahat ng kalilitan, nakasulat doon. Amen. Now, your natural desire, yan. Your natural desire, yan, being natural, is to cut your hair. Nakasulat yun doon. Amen. Ganda yung pinost ko Sister Erin. Sa, ako sinanong, bakit daw mahabang buhok? Alam niyo si Samson. Nung pinutol, Samson ito as a Nazarite. Sabi niya, siya ay sumisimbol ng as a Nazarite. Nung pinutol daw yung buhok ni Samson, naging gaya siya ng mga ordinaryong tao. Ganun ang nangyari. Siyempre, maging ordinaryo ka na, maging natural, pinutol mo eh. Pareho ka na ng mga ano. Your natural desires to cut your hair, to wear shirts, paint your face. Your natural desire is to be intellectual, smart man, know something better than the other. Magiging natural pala yun. Know something better than the other. That's what Eve wanted. Yun ang gusto ni Eve. Di ba yun ang gusto ni Eve? Yung malaman yung tree of knowledge yun eh. Ang good in Eve. Yun din ang daw ba? Maraming iglesia ngayon ganyan. Pataasan. Haramihan ang nalalaman. Anong ginawa ng intellectual world? The intellectual church. Diba? Dahil sa intellectual, hindi magkasundo-sundo. Tama? Amen. Hindi sila magkasundo-sundo.
Sa next paragraph, when you separated from your first union by spiritual death. Ito yung kamatayan. No? You separated from your first union by spiritual death. Ezekiel 18:4, di ba? Nasulat siya, shall die. Now, you are born again or remarried again to the new spiritual union. Spiritual union ito. Not your natural life of the things of the world. Sa madalaga ng spiritual union, eternal life. Amen. Yeah? That germ that was in you at the beginning found you. Amen. Now your old book is gone. Your book of life na doon nakasulat yung iyong natural birth at lahat ng ginawa natin doon nakasulat. Pero ang sabi diyan, yung old book daw na yun ay wala na Amen. sa mga taong naka-experience ng new birth. Amen. With your old union, yung ating na pakikisama doon sa luma na yun, has been transferred. Saan daw na-transferred? God put it in the sea of His forgetfulness. Amen. Nawala. Yeah? Kaya nga, you stand perfectly before God. Amen. Now, your name is now in the new book. Amen. Amen? Hindi na ito nasabi sa book of life. Yung new book na. At ano itong new book na to, mga kapatid? Not the book of life, but the Lamb's book of life, mga kapatid. Hindi na nakasulat sa pinapista ng dugo ng Panginoon, inalistan lahat ng nagawa mo kasalanan at nakamali, binura na ang pangalan mo doon sa book of life at inilipat na doon sa Lamb's book of life. Amen? Dahil kapag nasulat pa rin ang pangalan natin doon sa book of life, that's our natural birth. Ibig sabihin, nandun ka pa rin sa natural na pamumuhay. Pero binura, inalis na ang pangalan mo, nilagay na sa Lamb's book of life. Amen. Oh, hallelujah. Sabi diyan, but the Lamb's book of life, what the Lamb redeemed. Your new life is in the Lamb's book of life. Amen. At pag nakasulat na daw ang pangalan natin doon sa Lamb's book of life, anong tawag doon? That's your marriage certificate, mga kapatid, sa Panginoon. Napinag-isa ka na sa Panginoon, mga kapatid. Nilagay ng pangalan mo doon. Meron tayong contract, mga kapatid. Marriage certificate sa Panginoon. Amen. Amen. At sa mga magiging ng banal na Espiritu, malalaman mo na pinag-isa ka sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Oh, hallelujah. With your true eternal germ from the beginning takes hold. Kung saan daw, hallelujah, ang inyong tunay na walang hanggang binig na mula sa pasimula ay nanghawakan na. Now, you are not only forgiven, but you are justified. Amen. Amen? At alam natin ang justified, you have never done it in the first place. Amen. Ang pinatawad, meron kang ginawang kasalanan kaya pinatawad ka. Pero ang justified, mga kapatid, pinatawad ka dahil wala kang kasalanan, Amen. mga kapatid. Oh, hallelujah. Kaya nga, sa bandang baba, ito na dito tayo magtapos. Last na paragraph. But the word justified is though you never done it. It's not even regarded at all. Bilhin nyo, hindi ko, ano yung regarded at all? Hindi na ito, sinaalang-alang ka doon, hindi na ito kasali doon. Mga kapatid, your own book and marriage, doon sa buhay natin noon, divorce and death. The old union is in the sea of God's forgetfulness. Nandiyan ba? Yan. The old union is in the sea of God's forgetfulness. You was married to it to begin with. Amen. Hindi pala tayo naikasal doon kahit sa pasimula pa. Amen. Bakit? Sabi nga, the
Hallelujah. Sabi ay bumalik doon sa Diyos. Amen. Amen? Yung bumalik mga kapatid, yung sabing gano'n, yung hindi na yun, kailanman ay hindi nagkasala. Kailanman hindi nagkasala. Sabi niya, you wasn't married to it to begin with. He the bridegroom bore your shame. Oh, hallelujah. Sabi, bore your shame himself from you. In your place. He took your place from you were predestinated for Him. Amen. Kinuha niya ang ating lugar dahil sa tayo daw ay itinalaga para sa Kanya. To be in His bride before the foundation of the world. Hallelujah! Tayo ang predestinado, itinalaga para sa Panginoon, at tayo pinili sa Panginoon. Amen. Amen? Kaya tayo harap sa Panginoon, pure and white, sinless, spotless. Amen? Amen. Perfect sa harapan ng Diyos. To God be all the glory. Tayo po tumayo, mga kapatid. Tayo po'y umalit, isang awit sa Panginoon. Itaas kita. Itaas kita. Yun lang. Tapat kailan pa. Tapat kailan. Hallelujah. Kaya ba natin maging tapat sa Panginoon? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Dahil ang tapat na Diyos, ang Espiritu ng Diyos nasa atin. Walang ibang ituturo yun, walang itipin ng Diyos yun. Hindi ka kapatid sa Kanya. Amen. Oh, hallelujah.
sa biyaya mo kapag po Diyos. Halilaniligan mo po kami. O Lord God, lagi kami lalapit sa iyo, magpapakumbaba. Nadalangin namin, Panginoon, patuloy po kami turuan at bihisa ng itong salita. Be our leader, O God. Ikaw patuloy, O Diyos, ako matnaway sa amin maguna. Nasa kayo, O Diyos, hallelujah. Magkaroon kami ng pananagumpay sa bawat oras at bawat araw. Nadalangin namin, O Diyos, tunay na kinakailangan kung paano kami ipinanganak sa lahat. Dalangin namin na kami maipanganak sa Espiritu. Dahil hindi magmamana ang laman at dugo sa iyong kaharian. O hindi man namin ikaw magbibigyan ng kaluguran kung kami ay nasa laman. Pero Diyos, itinatas ko ang bawat isa mo sa iyo. Nasa tuloy na aming buhay ay ikaw po Diyos ang makita at mataas. At sa mga hindi pa nakakatanggap po Diyos ng buong puso sa iyo, hindi pa natatanggap ang bautismo ng Banal na Espiritu hanggang sa kanyang kaluluwa sa kanyang kaluluwa ng Diyos. Katagal mo pinawa sila. Huwag naman maging ang lahat, kundi maging sopa ang puso ngayon sa iyong pasensya. Nasa gayon, na maging makabuluhan ang kanyang paglilingkod sa iyo. Lord God, patuloy kami tinatas sa iyo ang matingkawan pagkat na ito. Patuloy mo kami bagoy ayon po sa iyong pinagaling mo, Diyos. Gawin kami masigit na mas malaga kaysa ng dati. Kung meron kami Panginoon na susunod na salita mo na ilan lang, nais namin na mas marami na kami masunod na salita mo, Diyos. Kung may mga bagay kami hindi mapitawan ng nakaraan, mapitawan na namin kayo, O Diyos. Makasunod lamang sa iyo. O Lord God, lagi mo naman palakasin ang mga nanihina. Lagi mo naman alipin doon ang mga nalulumbay. Lagi mo naman bigyan pagbubulan ang mga kapatid na may mga problema sa mga bagay, sa natural o sa spiritual o Diyos. Ikaw lamang Lord ang aming takbuhan. Ikaw o Diyos ang lahat-lahat sa amin o Diyos na kailangan namin sa aming mga buhay. Tugunin mo po nawa, Lord, at katagpuin ang mga panalangin ng bawat isang hiling. Patuloy pa rin pagpalain ng mga trabaho, negosyo, pag-aaral ng mga kabataan, relasyon sa bawat tahanan, lalo higit pagpalain po kami lahat sa aming spiritual na kalagayan. Nadalangin din namin ang mga kapatid na naingat ng lagi din, mga hindi na nakadadalo. Ito ay pupulawangan niyo ng mga puso. Maibalik ang kanilang init ng pag-ibig sa inyong kailangan sa pagdalo sa kabayan. Ganun din ang aming mga pamilya, inimbuto ng raya, nilalapit namin sa iyo. Kapag naman sila at pagpalain na marinig at pagtunda po nila ang mensahe at makasama namin sila sa paglingkod po sa iyo. Paano sinabi ni Moses, Lord, na walang may iwag sa pares ng paa paglabas sa Egypto, at din sa amin, O Diyos. Hallelujah. O Lord God, patuloy mo pagpalay ng mga kamay na patuloy mo ginagamit sa mutinda ko dito. Mga aking mga kamagtagaw, mga elder, mga brothers, mga sister, mga young people, patuloy mo nawa sila pagpalay sa natural lalapit mo sa spiritual. Igagano po kami palagi ng itong makaling kamay sa mga dating na oras ng araw pa sa aming buhay. Saan man kami magpuntahan mo ng aming gabi, yakapin kaming lahat doon ng itong mga pagkiraya kamay. Sa po ng aming mga pamilya. Amen. Ganda na
pride of God.